Sila na POV. Kinabukasan, maaga ko nagising gawa ng aking alarm clock. Tuwing alas 5:30 laging nakaset ang oras ng aking paggising. Nakagawaan ko na kasi sa probinsya namin na nakakapagluto ako at nakakakain ng almusal bago ko pumasok sa eskwela. Habang kumakain ako ng sinangag na kanin at binating itlog, ay bigla kong na-miss si Mama. Sobrang miss ko na kahit 4 na araw pa lang ako dito sa Manila. Ano kayang ginagawa ni Mama ngayon sa bahay? Nakapag-almusal na kaya siya ngayong oras? Matext nga si Aling Bebang. Kamustahin ko lang si Mama. Hello Aling Bebang. Kamusta po si Mama? Si Isa po ito. Habang wala pang reply sa akin si Aling Bebang, ay niligpit ko na muna ang aking pinagkainan at nag-toothbrush na rin ako bago umalis sa dorm. Mabuti na lang solo lang ako dito. Wala akong kasama na kapwa ko scholarship. Natapos na ako sa aking pagayak kaya sinarado ko na ang pinto at umalis na ako. Habang naglalakad ako sa kalsada, biglang tumunog ang cellphone ko. Bigay pa to sa akin ni Mama kaya iniingatan ko to. Kahit hindi na ako nakasunod sa uso na kung ano-anong model ang phone ang lumalabas. Nakita ko ang pangalan ni Aling Bebang kaya sinagot ko ito. Hello po Aling Bebang, si Mama po, kamusta? Iyon agad ang bungad ko sa kanya. Narito ang mama mo, bumili siya ng bigas, sardinas at itlog. Sinabi ko na nagpadala ka ng mensahe sa akin, kaya tinawagan kita para makausap mo. Ibigay ko na sa mama mo ang cellphone ko ha? Sagot sa akin ni Aling Bebang. Hello anak, kamusta ka ba dyan? May nangyari ba sa'yo masama? Tanong agad sa akin ni Mama. Wala po Mama, namiss lang po kita. Kamusta po kayo dyan? Inaalagaan mo po bang yung kalusugan? Kumakain po ba kayo sa tamang oras? Sunod-sunod na tanong ko kay Mama. Oo naman anak, ikaw kamusta ang pag-aaral mo? Tanong din ni Mama. Okay lang naman po Ma, ababait naman po yung mga kaklase ko. Pera lang dun sa isang mukhang bisugo. Sagot ko. Sino naman yan anak? At bakit mukhang bisugo? Tanong muli ni Mama. Kaklase ko po Mama. Patayin ko muna ang cellphone ko. Nandito na po kasi sa tapat ng campus. Paalam ko kay Mama. O sige anak, mag-iingat ka dyan ha? Sagot ni Mama. Pinatay ko ng aking cellphone at papasok na sana ako nang may tumawag sa aking pangalan. Sila na, teka lang, hintayin mo ako. Tawag ni Misty sa akin. Napalingon ako sa likuran ko. Nakita ko si Misty na lakad takbo kaya hinintay ko na lang dito sa labas ng gate. Bakit ka naman lakad takbo? Hinihingal ka tuloy na parang kabayo. Tanong ko agad kay Misty. Hinabol kasi kita para sabay na tayong pumasok sa room natin. Saka ang ganda ko namang kabayo. Natatawang sagot sa akin ni Misty. May bumisina sa amin sa likuran. Pagtingin namin ay may 2 kotse na magkasunod. BMW at Ford. Tumabi kami ni Misty at binigyan ng daan ang 2 nagmamahalan at nagkikintaban ng sakyan para makapasok sa loob ng campus namin. Mga ilang minuto lumabas ng sakay ng kotse. Bumaba si Cyril sa BMW at si Russell naman ay sa Ford. Sana all rich kid. Sabay naming wika ni Misty. Pareho kami nagkatinginan at nagkatawanan dahil isa lang ang minigas naming salita. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad habang nagtatawanan. Nang nasa bukana na kami ng pintuan ni Misty, na may bigla na lang dumaan sa gitna naming 2 at pumasok ang babae sa pinto na akala mo'y pagmamay-ari niya ang daan. Huhulaan ko Misty, kapag humarap yan mukhang bisugo yan. Gigil kong sabi sa kanya. Nagtawanan muli kami ni Misty ng malakas dahil tama ngang hula ko. Bago umupo si bisugo, tiningnan niyo ulit ako mula ulo hanggang paa. Natatawa talaga ako sa babaeng to. Napakasuplada talaga. Naupo na kami ni Misty sa upuan namin at nagkwentuhan. Biglang lumingon si Misty sa likuran namin at kinausap niya si Bisugo. Hi, maraming salamat nga pala dun sa pagtulong mo sa akin noong nakaraang linggo. Kung hindi mo kinuha ang resume ko at hindi mo ibinigay sa kakilala mo, baka hanggang ngayon naghahanap pa rin ako ng trabaho. At baka wala ako ngayon dito. Pasasalamat ni Misty. Walang anuman. Naawa kasi ako sa'yo.
Total kakilala ko naman yung may-ari, kaya kunin ko ng resume mo at binigay ko sa kanya. Tapos kasama mo pang 3 mong kapatid habang naghahanap ka ng trabaho? Sagot ni Bisugo. Abot ang mukhang Bisugo, mabait din naman pala. Kausap ko sa sarili ko sabay tawa ng mahina. Subalit hindi pa rin nakaligtas sa kanyang panirinig. Hoy babaeng tukmol, kahit nakatalikod ka nababasa ko yung nasa isip mo. Sino mukhang Bisugo ka dyan? Mas di hamak na mas maganda ko kaysa sayo. Sa kulay at kutis pa lang at tangos ng ilong ko walang-wala ka sa akin. Napipikong sagot niya sa akin. Napabunghalit na lang ako ng tawa sa pagbubuhat ng sarili niyang upuan. Humarap ako sa kanya at nakita kong namumula ang mukha sa inis nito sa akin. Tumigil na nga kayong dalawa. Pangalawang araw pa lang natin dito mukhang mainit ng ulo niyo sa isa't isa. Awat ni Miss sa amin. Ano nga palang pangalan mo, Miss Bisugo? Tanong ulit ni Misty. Kaya ako napabunghalit ulit ng tawa na malakas. Yung ibang kaklase namin ay napalingon na sa amin. Happy ang tukmol? Naaasar na sagot ni Bisugo. Bukas huwag ka nang pumasok sa trabaho mo. Dahil mula ngayon, tanggal ka na. Wika ni Bisugo kay Misty. Natameme naman ako sa tinura ni Bisugo at napatingin ako kay Misty. Bigla itong nalungkot dahil nawalan siya ng trabaho dahil sa akin. Ano tukmol? Bigla ka natameme dyan. Guilty ka ba ha? Tanong sa akin ni Bisugo. Dahil sa'yo nawalan siya ng trabaho. Wika ulit ni Bisugo sabay irap at halokip ng 2 braso nito sa kanyang dibdib. Hihingi na sana ako ng pasensya nang siya naman ang tumawa na malakas. Hindi na kayo mabiro? It's a prank! Napatayo si Misty at bigla na lang niyang niyakap si Bisugo at ako naman inatahimik pa rin dahil naisahan ako nitong mangkukulam na to. Salamat! Akala ko tototohanin mo yung sinabi mo wala na akong trabaho simula ngayon. Mukha ka pa namang seryoso kanina. Sabi ni Misty. Ano ka ba? Biro lang yon. Pakisabi nga pala sa magulang mo, usang family planning, pag puro sarap, para hindi ka nahihirapan mag-alaga sa mga kapatid mo. Ang hirap kaya ng sitwasyon mo. Walang prenong sabi ni Bisugo kay Misty. Okay na sana, plus 1/4 ka na sana sa langit. Kaso sumablay ka ng kaunti. Masarap kaya ang tumirik ang mata habang gumagawa ng baby sa gabi. Lalo na kapag umuulan at malamig ang panahon. Singit kong sagot. E di ko maghanap buhay at mag-alaga sa mga kapatid niya kung masarap para sa'yo. Sagot sa akin ni Bisugo sabay irap ng mga mata. Ano nga pala ulit pangalan mo? Tanong muli ni Misty. Sasagot na sana si Bisugo na biglang dumating ang prof naming pogi na si Sir Roland. Magandang umaga sa inyong lahat. Bati ni Sir sa amin. Magandang umaga din po, Sir. Sabay-sabay naming bati kay Sir Roland. Nagulat kaming lahat nang biglang sumigaw si Bisugo. Sir, bakit ang gwapo-gwapo mo? Single ka pa ba, sir? Kaya lahat ng kaklase ko ay nagtatawanan habang nakatingin sa prof namin. Hey, Miss Beautiful, sa akin ka na lang, hindi ka magsisisi kapag ako naging nobyo mo. Singit din ni Ariel Magana. Natatandaan ko ang pangalan niya kahapon. Sorry mister na di ko alam ang pangalan. Hindi ko yung tipo kong lalaki. Ang gusto ko ay may pandesal, macho, yummy-licious. Yung mismong mawewet agad ang ano ko sa unang tingin ko pa lang kapag nagkaharap na kami. Hindi ka tulad nung isang pirmi lang ng isang bulate, maglalaho ka na. Balik sagot din ni Bisugo, kaya napaupo na lang sa Ariel, sabay kamot sa batok at tatahimik na lang. Kami naman nila sir ay natatawa dahil sa dalawa naming kaklase na makulit. Nagsimula na magturo si Sir Roland sa subject namin at napakahusay niya magturo. Nagbigay agad siya ng quiz amin. Lahat kami ay nakakuha ng mataas na marka sa pagsusulit. Tumunog ang bell hudyat na tapos ng oras ng klase ni Sir Roland sa amin. Nagpaalam na siya sa amin dahil may kasunod pa siyang klase. Dumating ang pangalawang guro namin katulad kahapon. Pagpapakilala lang at kaunting turo sa subject ang ginawa namin. Si Bisugo na yung tatanungin. Ikaw minsan nasa likuran ni Miss Elena. Ano nga ulit pangalan mo? Nagpakilala ka ba kanina? Tanong ni Prof. Reyes.
Magsasalita na sana si Bisugo na may bigla nang tumawag kay Madam. Lahat daw ng guro pinapatawag ng Dean Office, kaya ang klase namin inatapos na maaga at pinauwi na rin kami. Pagkarating ko sa bahay ay nagbihis na lang ako at nagluto. Pagkatapos kong kumain ay natulog na rin ako. Maaga ulit akong nagising para pumasok sa eskwela. Kasalukuyang nakaupo kami ni Misty dito sa bench ng campus habang nagkukwentuhan. Break time kasi namin ngayon. Bumili lang kami ng pagkain sa kantin at dito na namin napagpasyahan kumain sa labas. Bakit kaya absent yung isa natin na kaklase? Kahapon yung late na pumasok? Tanong ni Misty. Baka na late ang gising kaya hindi nakapasok. Sagot ko. Nakita ko siya nilapitan ni Sir Roland at narinig ko na kausap daw siya mamaya pag out sa klase natin. Wika ni Misty. Bakit naman siya kakausapin ni Sir? Tanong ko. Hindi ko alam. Sagot ni Misty. Tara na, pasok na tayo. Baka malit pa tayo sa next subject natin. Balita ko masungit yung prof natin sa math. Ayaw daw nung nilalate kahit 1 minuto. Kapag nalate ka, wag ka na lang daw pumasok. Pag-aya ko kay Misty. Habang naglalakad kami, may tumawag sa pangalan ko. Miss Selena! Pagtawag sa akin, si Kuyang Poging Guard lang pala. Paano kaya nalaman yung pangalan ko? At mismong tanong ng aking isipan may pagtataka. May dala si Kuya Guard na flower at teddy bear na malaki. Miss Selena, may nagpapabigay po sa inyo itong flower sa teddy bear. Wika ni Kuyang Guard. Nasaan po siya? At sigurado po ba kayo na para sa akin to? Tanong ko kay Kuyang Guard. Pinapasabi lang po niya sa akin na pagbalik niya galing ibang bansa, ibabalik daw siya dito. Kukunin niya daw kung ano kanyang pag-aari. Yun lang po ang pwede kong isagot sa iyo. Kung sakaling magtanong ka daw sa akin, balik na ako sa pesto ko? Wika ni Kuyang Guard. Sige kuya, salamat dito sa paghatid mo nito sa akin. Napaisip naman ako sa babawiin na pag-aari. Ano yun? Bahala na nga sila. Nandito na kami sa loob ng silid namin at nakaupo na. Inilagay ko muna bulaklak at teddy bear na hawak ko sa bakanting upuan. Ilang saglit pa lang ako na nakaupo, lumapit sa akin ang isa naming kaklase na lalaki at may iniabot siya sa akin na 3 red roses at may kasama pang chocolate na di ko alam ang tawag. Hi Selena, flowers and chocolate for you? Nahihiyang bigay niya sa akin. Ako nga pala si Anthony Soriata. Pagpapakilala niya sa akin. Ay, ang haba ng hair mo sis. Dala-dalawa nagbibigay ng bulaklak sa'yo today. Teka, yung buhok mo baka maapakan ko. Itali ko muna. Pang-aasar ni Misty sa akin. Pinalo ko naman na may hina ang braso niya ng pabiro din. Magtigil ka nga, nakakahiya ka. Sabay irap ko pa sa kanya. Babaeng to? Nahihiya na nga ako sa nagawa pa niyang asarin ako. Ito naman, hindi na mabiro. Sagot sa akin ni Misty. Salamat dito Anthony, nag-abala ka pa. Para sa akin binibini, hindi ka nakakaabala. Paglalaanan pa kita ng aking oras? Ani Anthony. Kinikilig ako sa inyong dalawa. Baliw na sabi ni Misty. May papikit-pikit pa ang mga mata at padyak-padyak pa ng paa. Habang ang dalawang kamay ay nasa dalawang pagitan ng hita na akala mo'y naiihi. Diyos ko po mahabagin, ang pangit niyang kiligin mukha siyang gorilya. Sa inis ko sa kanya, kinurot ko siya sa tagiliran. Tumigil ka nga, ang pangit mong kuligin, mukha kang gorilya. Bulong ko sa kanya. Ay, grabe ka sa akin sis, gorilya talaga? Kunwaring nasaktan siya sa sinabi ko, natawa na lang ako sa kakulitan niya. Selena, hindi masabi-sabi ni Anthony ang nais niyang sabihin sa akin. Magsasalita na lang sana ulit siya na may nagsalita ulit sa likuran niya. Baby, bobo ka. Salita ni Bisugo. Napalingon naman si Anthony sa kanya at ngumiti lang. Sorry, akala ko nagbabasa kayo ng abakada, gaga kayo. Nagliligawan lang pala kayo dito? Ang sakit niyo sa mata, sa totoo lang. Sabay ihirap sa akin at umupo na siya sa likuran ko. Bisugo talaga?
Di ko na lang siya pinansin. Ayaw ko masira ang araw ko nang dahil sa kanya. Kaya tinanong ko na lang si Anthony kung anong gusto niyang sabihin sa akin. Gusto sana kitang ligawan kung okay lang sa'yo? Nauutal at nahihiya niyang sabi sa akin at napakamot pa siya sa kanyang batok. Sasagot na sana ako nang sumingit ulit si Mukhang Bisugo. Good afternoon, Miss Arabella Suarez. Sigaw ni Bisugo. Lahat kami ay natahimik at napatingin sa unahan. Akala ko nandiyan na ang prof. Wala pa pala. Dahil sa inis ko, hinarap ko si Bisugo. Kahit kailan taga ay pagka sa akin oh. Inis kong tanong sa kanya. Oh, inaano naman kita dyan? Nagpa-practice lang naman ako na kung paano batiin ang next subject prof natin kapag nandito na siya. Masyado ka namang flingera dyan. Pwedeng pahingi ng chocolate mo? Mukhang masarap sa Anthony. Este yung chocolate mo. Ayoko nga. Maghanap ka na magbibigay sa'yo. Inis kong sagot sa kanya. Sabay kuha ko ng chocolate at inago ko sa loob ng bag ko. Mahirap na masalisihan. Ang damot mo naman. Kapag kinain mo yung mag-isa at hindi ka namigay, sumakit sana yung ngipin mo pati ang tiyan mo. Sagot ni Bisugo. Tumalikod na lang ako sa kanya. Hindi ko na lang siya pinatulan sa pang-aasar niya sa akin at hinarap ko si Anthony na kanina pa naghihintay ng sagot ko. Naantala lang yung sumingit sa pag-uusap namin si Bisugo. Anthony, pwedeng pag-isipan ko muna? Pag-aaral kasi yung priority ko kaysa magpaligaw. Sasagot na lang sana si Anthony nang sumingit ulit si Bisugo. Sus! Nagpakadalagang Filipina pa talaga sa Anteng. Bubuka ka din naman. Mamukat-mukat mo may heli-heli ng baby sa kanyang dalawang braso. Hahampasin ko na lang sana siya ng libro na magsalita siya ulit. Wow! Pak na pak, kaya pala bumuka ka agad sa Anteng? Ay gwapo si Fang Fang Boy, makawat penti talaga. Ay sana all na naman talaga ako ulit nito. Sana all, sana all. Paulit-ulit na sabi ni Bisugo. Sabay off ng cellphone niya at napatingin siya sa akin. Yes, Sisterette, may kailangan ka ba sa akin? Tanong sa akin ni Bisugo na maarte niyang boses. Ang Curtis ng ampeg. Wala, mag-cellphone ka na lang dyan. Sagot ko sa kanya. Pagharap ko kay Anthony, ngumiti na lang ako at sabay sabing pag-iisipan ko pa. Ngumiti siya sa akin at sabi ding maghihintay kung kailan na ako pwedeng magpaligaw at bumalik na siya sa kanyang upuan. Pagtingin ko sa aking katabing si Misty, ay walang tigil kakatawa sa akin. Abat ang babaeng to? Kanina pa pala akong pinagtatawanan. Ang sarap lang taga nilang pektusin ni Bisugo. Anong oras na hindi pa rin dumarating ang prof namin. Kaya lahat ng mga kaklase ko ay nag-iingay. Napatingin kami ni Misty sa isa naming kaklase na si Russell. Bumibirito ng kantang Alone at ginawa niyang microphone ng kanyang ballpen. Ang galing niyang kumanta, ang taas at ang ganda ng boses niya. Feel na feel niya ang kanyang pagbirit. Habang pinapanood siya ng ilan naming kaklase, pagkatapos niyang kumanta nag-vow siya. Kunwari nasa stage siya kumakanta at nagsalita ng thank you everyone sa pagpunta dito sa aking concert. I love you all. Nagpalakpakan naman kuno ang kanyang mga fans. Napadako naman ang mata namin kay Cyril. Hindi namin alam kung anong ginagawa nito. Palakad-lakad siya kunwari may kausap sa phone. Nanggagaliiti sa galit ko no sa kausap niya. Sabay sabi magpapatayin hanggat hindi ako nakakarating dyan. Nagkatingin na lang kami ni Misty, sabay buong halit ng tawa. Maya-maya lumapit sa amin si Rina at nagsabi na kung pwedeng makisabay sa pag-uwi sa akin dahil hindi niya alam kung saan banda ang dorm ng Don Bosco Technical College. Pumayag naman ako dahil magkatabi lang kami ng kwarto ng tinutuluyan ko. Napansin ko na parang tahimik ni Bisugo. Paglingon ko sa kanya, ay nakayok-yok ang ulo nito sa armchair at natutulog. Kaya pala tahimik kasi tulog. Biglang may pumasok sa amin ng prof sana namin ngayon. Bumati lang siya sa amin at sabay sabing pwede na kaming umuwi dahil hindi pa tapos ang meeting nilang lahat. Kaya kami ay tuwang-tuwa nang umalis ang prof namin at lahat kami ay nagsisiuwian na. Gigisingin sana ni Misty si Bisugo nang pigilan ko ito
at binilungan ko na wag nang gisingin para makaganti ako sa pang-aasar niya sa akin kanina. Sabay hila ko sa kanya palabas ng pinto. Nakita ko naman si Rina na nakaabang sa amin sa paglabas namin sa pinto. Tara na Rina, umuwi na tayo. Pag-aya ko kay Rina. Paano naman yung isa natin kaklase? Tulog na tulog, hindi ba natin siya gigisingin? Tanong ni Rina. Pabayaan natin siya? Magigising din yan mamaya kapag nakaramdam niyang wala na siyang kasamahan kahit isa dito. Sagot ko sa tanong ni Rina. Umuwi na nga kaming tatlo. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.